Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sisimangon. Face-to-face, sinong ngingiti. Face-to-face, inyong bangayan. Face-to-face, huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Yes! Magandang umaga! Good morning, good morning! Good morning, good morning! O, diba? Ang ganda na umaga! Sa gawa, kami ang bida. Di lang po sa salita. Yan ang tatak ng Team Pula. Sa mga tamad at hayahay, sa Team Puti, kayo'y bye-bye! Welcome po sa talakserye ng totoong buhay. Ito ang Face-to-Face Harapan! Wala nang sisipag pa sa kanila sa pagbibigay ng gabay at komento. Please welcome our harapang tagapayo. Our legal authority, Attorney Lorna Kapunan. Ang ating love guru, Brother June Banag. And our guest psychiatrist, Dr. Mariano Bigagi. Kasipagan sa pagbibigay ng tulong. Yan ang lagi niyang isinusulong. Ang nag-iisang ate ng masa. Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Sinong sisimangon. Face-to-face, sinong ngingiti. Face-to-face, inyong bangayan. Face-to-face, huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Tayo po naman ay sasabak na naman sa mainit na harapan. Magpalamig muna tayo bago tayo magkainitan, right? Maghalo-halo nga muna tayo. Halo-halo. O, eto na. Oo, di ba? May ganun pala. Ang cute ng pagganang. Ate Coring, parang nakita ko na kung sino ang mukhang nalamigan na sa halo-halo. Okay. Okay, tingin niyo ba sa Team Pula? O sa Team Puti? Ang nalalapit sa suot ni Ate Coring! Wow! Magkasing jacket pa kayo ni Ate Kuring 5, 6, 7, 8. Mami, 11 po ito, 11 a.m. Ginalingan. Alam mo, yan ang yan ang katas ng Zumba. Oo, Zumba is life. Di ba? Sino rito ang may nakarelasyon na tatamad-tamad? Taas ang kamay. Sino? Sinong wala kayong nakarelasyon na tamad? Oh, siya daw meron. Oh. Pero, nakarelasyon mo, pero tiniis mo hanggang sa isang araw na tauhan ka na rin. Di ba? Yon ang ating swak na swak sa ating face-off. Si Andrea sa puti, reklamo niya ang tamad na kinakasama. At si Jim sa pula, hirap daw siyang makahanap ng trabaho. Totoo ba yan? Pag-ibig ba ang pipiliin o responsibilidad ang uunahin ng aking irog, huwag patulog-tulog? Po kami nakatira. Sa tabing kalsada na nga nakatira, ayaw pang paawat sa mga patutsada. Tamad po siya. Lagi po ako binubugbog. Pag uwi ko pong galing Kalakal, wala pong pagkain. Binubunga nga pa po. Nasasaktan ko po. Eto namang si Lola, may hirit din kung bakit ayaw kay Andrea. Minsan din nasasampal ko din yan si Andrea. Pag pinagsasabihan mo, ipapasok sa isang tenga, ilalabas, baliwala rin. Kaya yan lang po ang kinagagalit ko sa kanya.
Paano kung ang iyong inirog, tamad at patulog-tulog? Sa barong-barong na ito sa kalsada, makakaalis pa kaya sila? Andrea at Jim, harapan na! Naku! Ano ba ito? Mga paslit pa. Mga ano pa, ilang taong ka na, Andrea? 20 po. 20? At ikaw? 18 po. Ha? 18. 18? Hay! Kay bata-bata ninyo, ang dami na ninyong problema. Hintayin mo maging 40 ka. Parang minamadali nila yung buhay, ano? Minamadali ang buhay, so nagsasama na kayo. Opo. Nagtapos ka ba ng pag-aaral? Grade 9 po. Ha? Grade 9. Grade 9? O bakit tumigil ka? Ha? Bakit? Kasi Hindi ako mag-aaral. tumigil ka na, nawalan ka pa ng ngipin. Ha? Ang bata-bata mo pa, nawalan ka na ng ngipin. Bibigyan ka namin ng pustiso, ha? Oo. May anak ka na. Isa po. May anak na. Ayun ang dahilan. Yun ang dahilan. Ikaw ay nabuntis. Okay. Ano ngayon ang reklamo mo? Tamad po siya eh. Minsan po nagkakalaka lang po. Oh, kalakal. Eh, ano pa ba ang gagawin niya? Mabuti nga, nangangalakal siya. Magkano ba ang kita sa pagkalakal? Masyado pong mababa, ma'am. 200 lang po. Mga 200 sa isang araw. Okay. At ikaw, anong ginagawa mo? Papalimos po. Nagpapalimos. Ang ganda. Oo. Una, hindi ba labag na sa batas ang paglilimos, Attorney Lorna? Bawal na yan. Naku, pag mahuli ka, baka kunin ang anak nyo sa iyo. Hindi po kasama lang ko po. Hindi po kasama. Ano daw? Nasaan yung anak mo? Hindi niya daw po kasama. Sa po, tita ko po. Nasa tita mo. Papalimos lang po. Kaya nga sinasabi namin sa'yo, yung anak mo ay pwedeng kunin sa'yo ng DSWD kasi wala kang kakayahan para palakihin yung anak mo. Eh, ikaw, nangangalakal siya, ikaw naglilimos, sinong mas tamad doon? Hindi ba? Anong tingin mo? So, wala kang balak na tapusin ang pag-aaral mo kasi wala na sa'yo yung anak mo. So, meron ka ng oras. So, ang ginagawa mo, naglilimos ka. 21, pwede ka namang mag-street sweeper. O kaya pwede ka namang magbenta. Wala bang tumutulong sa'yo? Yung nanay mo, ano na nangyari? May bagong asawa. May bagong asawa. Ilan kayo magkakapatid? 8. 8 lang po. Ito po ang kwento ng Pilipinas. Napakparamihan ng anak, paramihan ng problema. Ayun, so, hindi nakakatulong yung mga kapatid mo sa'yo. Hindi. Hindi rin. Magkano kinikita mo sa isang araw sa panlilimos? 100 lang po. 100. Sapat na ba yung 300 sa inyo yung kada araw? Sumasapat? Minsan po. Andrea, huwag kang pumayag. Oo. Huwag kang pumayag na okay na yun. Tas hanggang doon na lang. Huwag ka pumayag. Tanungin mo kung saan sila nakatira. Saan kayo nakatira, Andrea? Sa kaya lang po. Sa kalye. Sa kalye lang sila natutulog kasama nung ilang taon na yung anak mo? 1 taon po. 1 taong gulang na bata. O, ay nako, ewan ko ba? Kasi ngayon, ang tanong, ano nga ba ang pwede nilang gawin para sila ay magkatulungan at magkatrabaho na rin? Kasi kung ako tatanungin mo, ikaw yata dapat ang ireklamo nitong si JM. Kasi at least siya nangangalakal. Ikaw naglilimos ka lang. Pinamigay mo pa yung anak mo. Paano na yun? Magpalit nga kayo ng silya. Hindi, loko lang. Hindi, totoo nga. Hindi ba, Andrea? Opo. Naku, ewan ko ba? Alamin natin ano ba ang sanhi kung bakit nagkakapisikalan na daw sila ng away. Maliban sa wala yung anak, walang mga trabaho, nagsasakitan pa. O alamin natin ang panig naman nitong si JM. Bakit nga ba? Sino ba ang mas tamad sa kanila? At paano natin iaangat ang kanilang buhay? Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Pin mo face to face.
nako talaga naman. Ang dami mong kapatid. Pero 8 silang magkakapatid. By the way, hindi siya tinutulungan. Ikaw ba bunso? Bunso, ah? Hindi sila pinapakialaman. Nanay at tatay mo nanay mo meron ng iba. Tatay mo, Patay na po. patay na. Okay, dito naman tayo sa kwento ni JM. May katotohanan ba na ayaw mo talagang kumayod para sa pamilya mo? Hindi po. Gusto ko pong lumaki pa yung ano ko, kaso nga lang po, inaalala ko po sila, iniiwan ko nga po sa ay, kubo-kubo lang po kasi yung ano namin eh. Naalala ko po yung anak ko. Nagkukubo-kubo lang kayo. Una, iho, bakit hindi ka muna humanap ng titirhan nyo ng matino? Wala pong sapat naipon, ma'am. Wala ba kayong mga kaibigan o kamag-anak na pwede makitira muna? Wala. Lahat po kami, mahirap lang po. Maano rin po yung bahay, kubo-kubo lang din. Isa lang po yung tita ko, yung nangungupahan, kaso maliit lang po. Sakto lang sa kanila. Wow. Ang tingin ko, kung ito tutulungan natin magkaroon ng bahay na maliit o kaya yung rerentahan, doon lahat susukob sa kanya. Di ba, malamang? Lahat ba sila sa kalye nakatira? Opo. Ay! Isa lang po yung tita kong nangungupahan eh. Ilan yung kapatid mo? Isa lang po. Isa lang. So, Babae. sa kalye-kalye din siya. Oo. Nanay, tatay mo? Yung tatay ko po nakakulong eh. Nakakulong. Tapos nanay mo? Nag-asawa na po ng iba. At pinabayaan na kayo. Talaga naman. Parang gusto kong sugurin yung nanay nila. 18 anyos. So, ibig sabihin, minor de edad ka pa lang, ay meron ka ng pananagutan. Opo. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Hindi po. Hanggang anong grade? Grade 6 lang po. Grade 6. Opo. Bakit umaabot sa pisikalan daw ang inyong away? Dahil po din sa kanya, ma'am. Pag uwi po ako ng galing Kalakal po, inaaway niya pa ako, tapos wala pa pong pagkain. Yun po. Kaya po nag-iinit minsan yung ulo ko. Nasasaktan ko rin po siya. Naku, hindi pwedeng mananakit. Ang pinakabawal, di ba, Attorney Lorna, kulong ang aabutin pagka umabot sa pisikalan. At kapag talagang yung sa bibig din, lahat ng mga masasamang lumalabas sa salita, pwede rin ireklamo yan. Sa ilalim ng batas. Huwag na kayong mag-iinit ng ulo, hindi nakakatulong. Hindi ba? So, mang-ayon ka ba na yung anak mo ay pahiram niya? Dali niya dun sa tita niya? Hindi po eh. Gustuin ko man po kaso... Isa mo naman aalagaan sa kalye, ang anak mo. Di ba? Tama po. Oh. Naaalagaan ba yung anak mo? Binibisita mo man lang ba? Opo. Binibisita mo? Kailan? Kailan ang huli mong bisita? Ako yung kanina lang po. Kanina. Okay, nabibisita mo naman yung bata. Mabuti tinutulungan ka pa ng tita mo, hindi ka pa pinapagalitan? Hindi po. Nagbibigay ka ba ng pangkain ng bata? Opo. So doon na pupunta yung kinikita mo na panlilimos. Ay, talaga naman. Oo. So araw-araw dumadalaw ka rin sa tatay mo? Opo. Sa preso? Opo. Wala na po kasing ibang dadalaw eh. Ako lang po eh. Hanggang kailan siya dyan? Hindi ko po alam eh. Sabi niya po may babiyahe daw po siya ng Payatas eh. Ano? Payatas po. May babiyahe po siya. May babayaran? Hindi, babiyahe. Bibiyahe siya? Ililipat na po. Ililipat na. Opo. So, hindi mo na siya mapupuntahan. Saan ka naglilimos, Day? Saan ka naglilimos? Timog po. Sa Timog. Buti hindi ka hinuhuli, ano? Kung kayo ba'y magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral ulit at makapagtrabaho at the same time, gagawin nyo? Gagawin ko po, ma'am. Kasi ang babata pa nila, ano, Doc Mariano, itong ganito kababata, kailangan ng may nagga-guide. Talaga po, totoo po yan. Kasi yan ang problem po sa mga ganito, yung education talaga eh. Oo. Kaya rin po sila nag-aaway Ate Coring eh. Kasi lack of talaga eh, di ba? Lack Control. of education. Hindi lang yun, wala silang mga magulang na mag-guide sa kanila. Oo. So, kayong dalawa ba'y nagmamahalan pa? Mahal mo naman siya, Andrea? Ikaw? Mahal mo naman siya. Opo. Pagka ganyan, una, huwag ka nang bubugbog, huwag ka mananakit. Diba? Huwag ka mananakit. Yan ang bawal na bawal. At ikaw naman, huwag ka rin nagbubunganga. Kailangan nagtutulungan kayo. Hindi ba? Sino ba talaga kaya ang may kasalanan dito? Sino ang dapat
na magreklamo sa isa. Malalaman natin kasi may mga kakampi din itong mga batang ito. Interesado ako kung sinong kakampi sa dalawang batang ito. Hindi lang ito simpleng lover's quarrel. Habang tumatagal, mas patindi ng patindi at palalim ng palalim at siguradong mas matindi ang bakbakan sa buwelta ng kanilang kakampi. Susunod na yan dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimango? Harapin mo face to face. Hindi ang anak, kundi ang manugang ang kanyang kinakampihan. Tawagin na natin ang nanay ng inirereklamo. Annalyn, humarap ka na. Naulo ka, kahit minsan hindi kita pinabayaan na. Oo, di ba kanina tinanong kita kung nasa ng nanay mo? Sabi mo, may iba na. Okay? Annalyn, ano na? Bakit ito ang kinakampihan mo? Ma'am, kasi po ma'am, nakikita ko po kung ano po yung ginagawa niya dati. Kasi ganun din po ako dati. Kaya ayoko po mangyari sa kanya. Okay, pero... Kasi sinasaktan po ako dati kung nakakasama ng tatay ni JM. Kaya po nanghiwalay po ako. Oo. Ang pinakamahirap talaga nananakit, huwag ka mananakit. Kaya ayoko po maranasan ni Andrea yung nararanasan ko dati. Kaya nga. Okay, bata ka pa, pwede ka pang matuto. Nagkakamali tayong lahat. So, pwede ka pang matuto, pwede pang gumanda ang kapalaran mo. Opo. Malay mo, darating ang panahon, sa opisina ka nagtatrabaho. Sana nga po eh. Di ba? Yun ang pangarap natin, di ba? Sa opisina ka magtatrabaho. Magsimula ka messenger, maya-maya, ahente ka na. Pero magsisimula yan sa magulang, Annalyn, bakit naman pinababayaan nyo na sa kalye sila nakatira? Hindi po, ma'am. Hindi ko yan pinabayaan, ma'am. Kahit minsan, ma'am. Sa akin po yan, ma'am. Pag umuulan po, sa akin po yan natutulog. Kahit po malit ng kwartong inuupahan ko, sa amin po yan natutulog. Okay. Ate Annalyn, curious lang po ako. Di ba nasasaktan kayo ng tatay niya nung magkasama pa kayo? Hindi po ba na kaya niya to nagagawa din sa kinakasama niya? Kasi yun ang halimbawang nakita niya. So, baka po kailangan, imbis na pagalitan niyo po siya, ituro niyo yung tama. Imbis na ilayo niyo yung damdamin niya sa inyo. Tinuturuan ko po talaga siya, ma'am. Talagang pasaway po talagang anak yan. Pero pagka umuulan po, sa akin po yung natutulog yung mga yan, kasama yung baby niya. Iniiwan nito yung anak niya sa akin. Ah, sa'yo pala? Opo, sa'yo naiwan. Ah, sa inyo pag pala. namamalimos po to, iniiwan po sa akin yung baby nila. So, may bahay sila? May bahay sila? May Opo, bahay siya, nangungupaan po kami. Oh, yun naman. Maliit na kwarto lang po. Ate Annalyn, tatanungin ko si JM. JM, may bahay pala ang mama mo. Sapat Yung lang. diretsong sagot, Opo. bakit hindi ka doon umuwi? Yung totoo. Sapat lang po kasi sa kanila eh, ma'am. Maliit Maliit din lang po na kwarto po talaga yun, ma'am. Hindi, ako rin may po anak na pa ano, po ma'am. akong dalawang maliit. Oh. So, paano mo nasasabing hindi mo napapabayaan ng panganay mo? 18 pa lang. Kasi ma'am, Bata nung pa yan. simula po naghiwalay kami nung papa niya, talagang umalis na po yan sa akin. Kumbaga, pumupunta lang yan pag may kailangan sila, mama, pag may manghihingi, ganun. Pupuntahan po yan dun sa akin. Anong trabaho mo? Ano po, nagtitinda po pang gabi. Sidewalk vendor po. Sidewalk vendor. Oh. So, meron ka bang hinanakit sa nanay mo? Bakit daw pala sagot ka, pasaway? Anong hinanakit mo sa kanya? Bakit ka ganyan sa kanya? Wala po. Nano lang po ako, nadala lang po ako sa bakit niya iniwan yung tatay ko. Ah, may ganon. Nakakulong pa, iniwan niya na. Ayun. Kita mo, no? Meron talaga, Doc Mariano, di ba? Meron talagang epekto, may galit yung bata sa nanay. Kasi nag-asawa na ng iba dahil nakulong yung tatay. So may ganun, di pa nila maintindihan na baka naghirap din yung nanay mo sa tatay mo, kaya niya nagawa yun. Pero hindi lang naman itong si Andrea ang may kakampi. Siya naman ang handang magtanggol sa kanyang apo laban sa nagrereklamong kinakasama. Si Nanay Teresita, humarap na po kayo. Nanay, sino pong anak ninyo? Yung asawa niya po, yung tatay po Yung nila. nakakulong. Opo. Yung nakakulong. Okay. Nanay Teresita, ano naman po masasabi ninyo? Kasi sabi nga po ni Nanay Annalyn na nananakit nga daw po yung anak nyo dati sa kanya. Tingin nyo po ba dahil doon kaya ganyan din po si JM?
Hindi ko po maano kasi nung magsasama sila nung tatay nila, magkahiwalay po kami. Nabalitaan ko na nga lang po nung nakulong yung anak ko, tsaka lang po ako nagpakita sa kanila. Ganun po ang nangyari. Maliliit pa po sila, nandun na po sila sa anak kong panganay. Doon na po sila nag-aaral ng elementary. Pinabayaan niya na po sila. Bata pa lang sila. Bata pa lang po sila. Matagal din hong nag-alaga ako sa kanila. Okay. So ngayon nakulong ulit? Hindi po, matagal po. Eto na lang po, malalaki na sila. May anak na po siyang isa, tsaka lang po nadampot. Eto lang po, wala pa pong 2 linggo. Ay, sus, Mariosep. Pero kalalaya lang po nun. Kalalaya lang, nakulong ulit. Napagbintangan po kasi na nagbebenta raw ulit. Pero wala naman pong ginagawa. May record siya dati ng same na krimen. Tapos na parang na-profile, parang ganun po. Nanay Teresita, kamusta naman po si Andrea bilang kinakasama ni JM? Magkaka-close po ba kayo? Wala naman po sa akin problema. Ang problema lang naman nito sa akin, pag eto naghahanap buhay, uuwi siya, walang pagkain. Diyan na nga lang mo kami nakatira sa bangketa, hindi pa niya nalilinisan. Pati ang anak niya, hindi niya napapaliguan. Yan lang naman ang inaano ko sa kanya. Kaya minsan nagagalit din ho ako sa kanya. Ano ka bang silbing asawa? Wala kang silbing asawa. Dapat sa'yo, hindi ka nag-asawa. O nag-anak. O nag-anak. Palasagot po ba si Andrea o nambabastos po ba? Bastos po yan. Pag sa akin, pag pinagsasabihan ko, wala siyang pinakikinggan. Totoo po yan. Minsan nagagalit din sa akin kasi nga, importante dito, wala nang sakitan, bawal yan sa batas. Opo. Wala nang sakitan, tigilan nyo na yan, walang murahan. So, ano ang kahihinatnan ng kapalaran ng 2 batang itong nag-iibigan naman, pero parang wala ka makitang kinabukasan. Hindi ako naniniwala dyan. May kinabukasan habang kayo'y nabubuhay pa. Kung aayusin nyo lang ang inyong mga sarili. Ano naman kaya ang masasabi ng mga sausawero at sausawero at harapang tagapayo sa issue ni na JM at Andrea? Susunod na, ito ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Pin mo face to face. Naku, masyashock kayo dito. Ayon sa estadistika, ang Pilipinas ang kabilang sa top 10 na bansa sa buong mundo. Sa buong mundo na may pinakamalaking populasyon ng homeless. Homeless, walang tinitirhan, sila ay nasa kalye. At sa 4.5 million people na nakatira sa kalye, 250,000 dito mga bata. Napakarami. Ewan ko lang, hinahabol pa ng gobyerno ang kanilang housing program. Hindi ko lang alam kung sasapat sa halagang budget na 2 billion pesos only, ha? Tingnan natin kung ano yung kalagayan nila sa kalye, Ryle. Talagang kumuha lang ng tarpaulin at, ayun, ganyan, na nakikita natin sa mga tabi-tabing kalye, di ba? Ganyan ang kanilang kalagayan. Ito na mismo yung bahay nyo. Yung ganyan ba may address? Wala. Walang address. Okay. At least may birth certificate ka ba? Wala po na. Wala rin silang birth certificate. Wala rin. So ang importante siguro, tingnan mo na, bago ako, kayo muna ang magsabi. Ito, si Tuesday. Ano ang punot dulo nito? Lagi kong naiisip tong quote na to kapag nakakita ako ng taong hindi na alam yung gagawin. People will do better when they can. Kasi kaya when ang tamang salita. Kasi wala namang may gusto na ganun tumira sa kalsadi. Wala namang may gusto na walang mapagkukunan ng pera na hindi mapalaki ang anak sa tabi mo. Tama, Andrea? Malungkot, di ba? Nalaki ang anak mo, hindi mo kasama. Tapos lagi kayo nag-aalitan ng ano mo. Pero anong kailangan mo? Anong kailangan mo para lumabas dyan? Diba? Nakakulong ka sa sarili mong kaisipan. Ay, hindi ako makakagalaw kasi hanggang grade 9 lang ako. Ay, hindi ako magtatrabaho kasi wala namang kaming bahay. Pag nag-empleyo, kailangan ko sumulat ng address. Ay, hindi ako makasulat ng biodata kasi kulang ang kaisipan ko. Lahat yan ay limitasyon ng isip. Bago ka lumabas sa kung ano mang kailangan mo sa mundo o yung maibibigay sa'yo ng lipunan, ng institusyon or ano, eto muna, palayain mo yung sarili mo sa isip mo. Tatayo ako, titindig ako para sa anak ko kasi kahit yun lang ang meron ako,
kaya ko pa rin kasi may buhay pa ako at iisa lang yung lalaban ako. Tama, Andrea? So, Ryle, tingin mo, parang ang lalim pero mas matanda ka pa sa kanila. Opo. Hindi ba? Opo, malalim po ate ko rin kasi syempre yun yung cards na nabigay sa kanila ng kapalaran eh. Pero hindi porket yun yung naging sitwasyon nila, yun ang sitwasyon nila habang buhay. Nasa sa inyo yan. Kung paano nyo gusto baguhin, kailangan manggaling sa inyo. Hanap ko ng ibang paraan tapos pag nakaipon ka, di ba pwede ka mamuhunan? Mamuhunan ka tapos magnegosyo ka maliit. Hanggat sa palaki ng palaki, hanggat sa makaipon. Barbecue, common yun dito. Madalas na yun yung nangyayari. Pero nakakaahon kasi napapaikot nila. Diba? Kailangan mo muna magsakripisyo onte, mamaya-maya, ikaw din ang may kinabang. Ate ko ring maisingit ko lang, no? Taman-tama na si Ryle lang nagsasalita tungkol sa pagnenegosyo. Isipin niyo po, Ryle, huwag ka iiyak ka. Ang bata-bata nito, nagbebenta to, nakikita ko to sa TikTok nung pandemic. Yung pamilya niya pumasok sa isang mahirap na sitwasyon, kinuhanan ng pera. Hindi siya nagpatigil na yung edad niya or artista na ako. Hindi siya naiyak. Si Ryle! Palakpakan niyo si Ryle. Ryle, tulungan mo magnegosyo. Kailangan sipag kahit may pera ka, nagtatrabaho Pumapasok ng may sakit, ate ko ring. Opo. Hindi natin masasabi. Okay, alamin natin ang mga payo naman itong mga nagmamagaling. O sige po, Magandang Nay. umaga po. Ang may papayo ko lang po kay JM ay ayusin lang po niya ang sa kanyang asawa na huwag silang mag-away dahil nga sa ganyan sitwasyon sakali sila nakatira. Magsumikap na lang na matuto sa buhay. At gagabayan, sana po gabayan niyo po rin po ang inyong apo at kayo rin po na nanay. Nandiyan po kayo para sa kanya. Ako nga po, 8 nga po aking anak pero naitaguyod ko po na mag-isa. Kahit ako po wala asawa na. O, kita mo na. Nag-aaral po aking anak at nakapag-graduate na rin po yung isa ko anak, nag-aanap buhay na rin po. Dapat lang. Ako po nagpapasalamat. Advice ko lang po sa'yo, Andrea, bilang asawa, gampanan mo ang pagiging asawa. Kasi, ang nangyari sa inyo, biglaan kasi. Hindi nyo inisip, kung halimbawa, magkaanak kayo, hindi nyo inisip kung ano ang magiging kinabukasan ng anak nyo. Pangalawa, lumapit kayo sa Panginoon. Matuto naman kayo magsimba. Tuwing linggo, di ba po? Para mayroon tayong guidance. Okay. Opo. Yun lang. Okay, Dr. Love. Ano ang spiritual na mensahe mo para kay JM bilang ama na tila hindi pa handa at itong ina na hindi pa handa? Kasi para sa akin, kailangan bang ipilit na sila'y magsama? Hindi rin naman. Naku, Okay, Diyos ko. ano ang iyong payo? Palagi ko nagkamali sila. Masyado silang nadala ng kanilang emosyon at nagkaanak na nga. Wala pa sa oras, hindi pa panahon. Now, huwag nating iasa sa kapalaran ang ating buhay. Tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Libreng mangarap. Hindi lang maganda yung pangarap ka ng pangarap. Kailangan abutin mo ang mga pangarap mo. Sasangayon ako kay Ate Coring, ha? Kung nagkamali kayo minsan dahil sa kapusukan ninyo, nagkaroon kayo ng anak, huwag nang ulitin muna. No? Marami tayong maaabot na pangarap, kumilos lang kayo at huwag makontento sa kinaroroonan nyo. Ayan, parang nakikita ko na silang dalawa. Magkasama man sila o hindi, nagtatrabaho na sa opisina, hindi ba? Sekretarya, typist, kung ano-ano, kaheran. Basta't may trabahong maayos, ikaw nakakurbata ka. Alam mo, manifestation lang yan, kailangan iniisip mo at yan ang iyong maaabot. Doc Mariano, saan sila magsisimula? Ang napapansin ko, Ate Coring, yung napakasimple. Minsan kasi sabi natin, wala tayong aral, ano? Sana palitan nyo yung bokabularyo nyo, kung tawagin sa Tagalog. Kasi napapansin natin, hindi ho kami mayaman, mahirap kami. Palaging negatibo. Palitan nyo yung bokabularyo nyo kaya natin, sisikapin natin, gagawin natin. Yun lang naman po ang daan talaga eh. At kaya nyo yan dahil sabi nga ni Ate Coring, babata nyo pa eh. Salamat po, Doc Mariano. Ano namang legalidad dito sa kanila, Attorney Kapunan? Ano ang kanilang pananagutan sa kanilang anak na 1-year-old pa lang? Unang-una, kasi hindi nga sila kasal, pwede silang mag-avail Andrea can avail of the single parent benefits, no?
Ang problema yung anak ninyo, siguraduhin nyo na may birth certificate. Kasi hindi mo makiklaim yan na anak mo kung walang birth certificate. Parang ngayon lang natin naririnig sa show na to, yung mga issue ng late registration. Dapat kasama yan sa binibigay na serbisyo ng barangay. Yung education on birth control. Kasi nagsasama pa sila eh. Lalo na pag wala silang magawa, edi gagawa na naman ng baby sa birth control. Yung karapatan nila, no? Ganyan na nga yung sitwasyon nyo. Gumawa tayo ng paraan para gumanda ang sitwasyon nyo. Marami kayong karapatan sa batas. Pero unang-una, registered voter ba kayo sa barangay? Pag hindi, yun ang unahin nyo. Kung hindi, wala kayong personality sa barangay. Sa ganyan ba, Attorney Lorna, pwede silang... Kasi baka pag-ibain yung bahay nila doon. Kung bawal sila doon. Bawal talaga yun. Pero meron bang probisyon na ang barangay o gobyerno para sa mga tulad nila? Dapat meron, kasi sila yung homeless eh. Yung, ang tawag dyan, squatter. You are squatting on public property. Okay, so... Pwedeng i-demolish yan ng state through the barangay. Kanya bago mangyari yan, kasi ang ginagawa talaga nila pag ni-demolish sila, hahanap na naman sila ng ibang lugar para malagay yung tarp na yan. So, vicious yung problem na yan. Sa kapakanan ng kanilang anak, ano nga ba ang mas dapat manaig? Pag-ibig o responsibilidad? At saka, ano ang pananagutan ng mga nakatatanda dito sa mga nakababata? Sermonan nga sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Harapin mo face to face! So, para ba sa anak ninyo, palagay nyo kakayanin yung magbago kayo? Andrea? Opo. Pero kailangan aminin nyo muna na meron kayong pagkukulang din. Hindi yung siya lang yung inirereklamo mo. Kasi meron ka rin pagkukulang. Okay ba sa'yo? Siyempre, kailangan aminin nyo muna na pwede pa kayong maging mas maayos. No? Hindi pa kayo nasa tamang ayos. Tutulungan namin kayo para maayos. Itong si Nanay Annalyn at saka si Nanay, parang gusto ko rin silang sermonan kasi sa totoo lang, kasalanan nyo ito eh. Kasalanan parati ng magulang ang masamang kinahihinatnan ng anak. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pero sa pagkakataong ito, pinabayaan nyo yung mga anak nyo. Siguro dahil ganon din yung mga magulang nyo sa inyo, pero kasalanan nyo to. Pero meron pa kayong pagkakataon para itama yan. Tutulungan namin kayo para makausad. So, inilapit natin sa DSWD Quezon City Social Services Department ang sitwasyon ni na Andrea at JM at sila naman ay willing, handa raw silang tumulong sa dalawa. So baka mabigyan kayo ng mas maayos na tirahan, pwede nyo nang makuha yung anak, o kaya hahanap ka talaga ng tamang trabaho, hindi yung paglilimos, mag-aals kayo, ha? Ituwid nyo yung inyong edukasyon, tapos yung lahat na makukuha nyong benepisyo sa barangay, isisiguro ng DSWD Quezon City. Okay? Kasi meron kayong ano ba ito? Single parent at kung ano-ano pa. Marami pang ibibigay, pati trabaho. At puhunan sa maliit na negosyo. Bibigyan namin kayo dyan. Sa pamamagitan ng TESDA, matutulungan kayo para hindi ka na nangangalakal at hindi ka na rin naglilimos. Magtitinda ka lang, eto na naman. Anong ititinda natin? Barbecue! Barbecue! Sa malita puhunan, 500 piso, araw-araw ang kikitain. Okay? Okay po. So, kailangan paikutin nyo. So, nagmamahalan kayo, kamo. O, so magyakapan na kayo. Sige. Ang ganda ng ngiti ni JM, oh. Ang ganda ng ngiti. Ikaw lumapit eh. Ikaw ang lalaki. Basta. Parang mga bata pa talaga. Ay, ang mga batang ito. Ewan ko lang.
Kung minsan nakakapagod din, ano po, pero sa totoo lang, itong mga batang ito, sabi nga natin madalas sabihin, ang kinabukasan nakasalalay sa kabataan. Kaya kahit sumasakit ang ulo natin, kailangan natin silang tutukan. At napakahalaga na ang mga bata magkaroon ng suporta at gabay mula sa magulang. Madalas sa hindi kasalanan ng magulang ang nangyayaring masama sa anak. Hindi rason ang matigas ang ulo o palasagot, kaya nga bata pa kasi kayo yung nakukonsum, kayo yung napupundi, di kasalanan ninyo, mas matanda kayo. Ganon din naman kayo nung bata kayo. Kung tayo'y mag-aanak, isa o dalawa lang, para matutukan at sa pamamagitan ng pagbabago sa mas maganda ng kanilang talambuhay, masasabi nating nagtagumpay na tayo sa pakay natin sa mundong ibabaw. Okay? O pareho na kayo mga magulang, baguhin nyo ang inyong kapalaran. Okay, ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabon na sabon, di tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Tapang pero bayolente. Puro na lang kumuha siya ng kahoy. Hinampas niya ako rito. Hindi kita hinampas. Hinampas na ka na doon. Ayaw sinungaling. Kita mo yung paghahampas. Kung ako pinatulan niya, papatulan ko yan, tutupin ko sa walo yan. Sakit-sakit yung pinyo.